Sa ating preaching naman sa 1 Peter chapter 4. Chloe, thank you. Si Pedro po, ito ay apostol din, na tulad ni Pablo. Siya po ay sumulat ng 2 libro. Yan. At ang pag-usap po natin ngayon ay yung Christianismo ay meron pong pag-uusig na ang ating buhay bilang kanina sa aking Sunday School, kukunti lang yung panahon natin sa mundo ito. Tapos sabi nga ng sabi naman sa mga apostol, puro pa trouble. Si Jesus Christ ang nagsabi, puno ng trouble, mga kabatian. Pero sabi, laksan nyo ang loob nyo, kapag nag-umpaya ka lang sa mundo. Pero sa mundo ito, again, una po kasi, kung tayo ay believers na ay Jesus Christ, kapamilya tayo ng Diyos, no? Ang Ama natin, ang Ama, Diyos Ama. Therefore, hindi na tayo kapamilya na sa libutan. Hindi na tayo, we do not belong to the world. Although nandito pa rin tayo, naglalakbay tayo sa mundo ito, pero it's not our home. Hindi natin tahanan sa libutan. Pati yung mga sistema na sa libutan ito kasi, ang sa libutan po kasi, basically kay Satanas ito. Ginawa ito ng Diyos, nagkasala, ang tao, dito binagsak sa Satanas, nag-aari sa rito, domain niya po ito. Although natalo na siya sa krus, pero domain niya pa rin ito. Hanggang sa panahon na siya iulog sa impyerno, babaguhin ng mundo ito. Doon pa lang tayo talaga mapapasaan ng mundo ito. Mapapasaan ng mundo ito eh. Natawag na new heaven, new earth. Pero in the meantime, hanggang matanda ang lupang ito, ang mundo ito, ito kay Satanas. Hanggang nandiyan pa Satanas. Pero alam niyo, Satanas, malapit na po kanyang oras. Kaya nag-double time siya. Dinimiscourage siya mga Christian. Yung mga non-believers, binubulag niya para hindi makakilala kay Jesus Christ, para mapahamak sa impyerno. Yung mga Christian naman para hindi magamit ng Diyos. So maraming ginagawa sa Satanas para tayo po ay maging hindi gamit. At ang Diyos ay naghahanap ng mga tao. Usually mga lalaki, babae, bata, matanda, para magamit niya. Naghanap siya ng earthen vessels, mga vessels, mga lalagyan na magagamit niya. Okay? Nung panahon po ng pandemya, nauso ang pagkaalaman, di ba? Tawag natin ang plantita. Ano mga mabibili nun? Mga pasok, no? Pasok. Bibili ng pasok. Magandang pasok. Ako noon, dahil mahirap mag-order ng pasok, kung saan, ano na nahanap ng pasok? Yung mga mga panggana, bande, kinukuha mo na para makapagtagal ka. So, lagi ka naghahanap ng mga paglalagyan. Ang Diyos po yung naghahanap. Kaso, pagka hindi ka karapat-dapat na magamit ng Diyos, hindi ka nagagawin. Kailangan, ready po tayo. Una, Kristiyano ka, talaga mo si Jesus Christ. Pangalawa, kung Kristiyano ka na talaga mo si Jesus Christ, ready ka ba? Willing ka mo magpagamit. Ang Panginoon po ay so gentle, hindi niya gagamitin ang ayaw. Ang ginagamit ng Panginoon ay mga gusto. At yung kung gusto mo na magpagamit sa Panginoon, kailangan equip ka. Kung gusto ka equip, dapat ka at ready ka handa. Para sa sundalo. Gusto mong sundalo, pero wala kang gamit, hindi ka marunong bumaril. Tama? Hindi ka hinihingal ka lagi. So, hindi ka basketball, kaya sa sports, gusto mo mag-basketball pero wala kang disiplina sa sarili. Hindi ka nagpo-practice. So, hindi ka kagamit kaya na gusto mo. Yung iba naman, ayaw nila, and then, hindi pa sila kagamit-gamit. Hindi ka nakagamit-gamit, din ayaw mo pa, therefore ay, andyan ka lang, nasa ka lang. Pero mga kapatid, magpagamit mo tayo, no? Ngayon, pag ginagamit tayo ng Panginoon, meron po siyang proseso. Hindi po yung, gusto ko na ngayon, no? May pang-process ka muna. At usually, ang pang-process ay ang mga mag-uusig o pagbabata. Basahin po natin. Kung paano nang si Kristo ay nagbata sa laman. Si Jesus po ay nagbate. Nagtiis sa laman. Ay magsandata naman kayo kung kayong mag-iisip. So, i-ready ninyo yung mag-iisip. Bago pa dumating ang pagsubok
kailangan ready ang isip. Tama po ba? Expect mo na. Kung ikaw'y pararaanin sa gera, expect mo na ready ka. Yung mga nagsusundalo po, may mga nagsusundalo hindi rin kumukombat eh. Hindi nakikipaglaban. Pero ready sila, napapractice sila every day. Pero pagka peace time, wala namang gera, napapractice na sila pero hindi sila nakikipag-gera, nakakuha. Pero ready sila. Kung dumating ang gera, may mga kalaban, gera sila, ready sila. Kung hindi dumating ang mga kalaban, walang gera, hanggang sa mag-retire sila sa kanilang service, okay na. Hindi sila gumera, pero ready sila. Ito ba yung ibig sabihin yan? Magsanda na rin naman kayo. Chloe, English mo nga, ganda yan sa net. Yan. Oh. Arm yourselves. Sa ibang na English nga, Chloe, yung ESV. ESV, yan. Arm din, no? Sa King James Version. Ano sabi? Arm, parehas ng arm. At tagal ko na. Ibig sabihin, i-arm, ready mo. Paano ka mag-arm? Ready ka, meron kang mga gamit, may pared ka, may boots ka, may sombrero ka, o yung tawag ito, helmet. Nagsasundan. Kung peace time, ready ka. Kung gera, ready ka. Alam mo ba? So, tayo ay, dito sa Pilipinas, actually, peace time ang Christian life. Peace time pa rin in comparison sa Iran. In comparison sa China, mga Christian dyan, everyday, talagang gera sila, pinagpapatay ang mga Christian, pero ready sila. Tayo naman, hindi tayo pinaperspect ng government, andyan si Satanas. Andyan ang carnality, andyan ang mundo. Kalawak po natin ang mundo. Sabi nga natin, dyan, ang pakikipagkaibigan sa mundo ay pakikipag-away sa Diyos. So pagkakaibigan ka ng mundo, away ka ng Diyos. Dahil po kasi sa Diyos eh. Ano yung mga mundo? Mga mundong bagay. Pinagkita na naman. Pakikipag-hirap yan. Spiritual warfare. So, ready tayo. Ready tayo magbata. Siyempre, magbabata ka eh. Gusto na laman mo yan eh. Gusto ng, kung dati kang nag-iinom, gusto mo yan. Pero magbabata ka, huwag ka nang iinom. Gusto mo sa laman, gusto mo sa pita na naman. Dati, kinagawa mo lang yan. Ay-snack ka ngayon dahil alam ka ng Diyos, may good ka ng Diyos, nagbabata ka, tinitis mo sa sarili mo. Dinidinay mo sa sarili mo, hindi mo nagagawin yan. Ano po ba? Yun ang pagbabat na natin. Kung pipitasan tayo, gusto mong lumawak, gusto mong kumante, hindi ka galante. Manananahin ka, magbabata ka. Amen? Sapat ang Diyos sa kanya na makikipag-ganti. Sapat siya ang nagbatas. Okay? Ngayon sabi, magsanda tayo naman kayo ng gayo pag-isip. So yung ating mind, importante po, ready for suffering. Ako, pinag-pray ko lagi everyday. Panginoon, kung papadaan ako sa kalungkutan o sa kagalakan, kung ipapadaan ako sa buhay o sa kamatayan, ready po ako. Willing ako. Okay? Yan po ating panalangin. Para hindi ka ma-shock. Hindi ka mabigla. Halimbawa po dito, bigla tayo, kinuha ng gobyerno natin kasi andyan na China, lumulus ba China? Ready mo ba tayo bumaril? Ako, namin po, hindi ako. Kailangan sumapadali tayo ngayon, magkatry tayo. Pero wala tayong panahon. Tatawag ng military, mga reserve. Try tayo kasi hindi natin. Masusurprise tayo. Okay? So marami mga natatalong Kristiyano, pero mga talunan kasi hindi sila ready. Di yan ready mentally. Di yan ready. Bakit? Kasi ang kanilang lifestyle ay party. Party spirit. Party spirit. Puro party, kasayahan mo. Pero pag hindi nila alam, tayo nasa warfare. Nasa pakikipagbakan. Kaya maraming Kristiyano po yung pag-peace, ayaw. Mainitan lang, ayaw. Mapintasan lang, ayaw. Okay, lalo na yung mga kabataan ngayon. Sabi nga lalo sa panahon ngayon, mag-flowing yung nasa 2 Timothy 3. Ito po kasi yan na rin kasama ng panahon sa uling araw. Malapit na pagdating natin ng Kristo, yung mga tao ngayon, ganito. Pero yung mga Kristiyano, dapat hindi ganito. Dapat alamin mo ito, nasa mga huling araw, ngayon po yan, ay darating ang mga panahon mapanganib.
mga walang turing, mga walang pamanan. Kapangalan yan. Yan ang Gen Z. Generation Z. Pag hindi ka Kristiyano, ganyan. Ngayon, pagka Kristiyano ka, sabi ng Panginoon, yung mga mabuti, nagpapakabuti lahat. Yung mga Kristiyano, kailangan magpapakabuti lahat. Balikan natin doon na Chloe sa Peter. Upang huwag kayong mga mabuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masamang kita ng mga tao. Nalalagpot din ang nalalabing panahon natin. Alam niyo ako, 54 na po ako. Kung darat ako, naniniwala ako darating ang Panginoon, sa 10 years, less than 10 years, ang 10 years para sa akin matagal na eh. Kung nakikita mo ang Israel na ang Middle East, ang ito nga yung masama yung tapos, ang nanapasama. Bigyan ko isang specific example. 2018 ang last Olympics na alala niyo sa London. Ngayon Paris last time. 2018 London. Tama ba London din ngayon, di ba? Ay Paris ngayon. Sa London. Andun si Mr. Bean. Nakita niyo, gagawin siya. Tapos merong, yung opening nila, merong orchestra. Dalo lang, mapatuwa si Mr. Bean. Tapos, tumakbo ng mga siya, kumari sa beach. Nagano lang sila, kumarera. Yun, maganda. Ang opening. Ngayon, anong opening? Di ba? Mga homosexual. Tapos, may mga isang tawain ko, yun po yun ay makikita mo sa Revelation yun eh. Yung pale horse. Ang pangalan ng tawain yun ay kamatayan, death. Kaya sinasunod nila sa tanas. Ilang taon lang yan? 4 years lang yan? 2018, 2024? Naman. Ilang taon pa ang depression ang karpa ng Olympics. So, makikita mo lang yan, di ba, sa mga ginagawa ng tao ngayon pala. Sa Amerika, binibili nila sa Congress. Ang mga lalaki daw pwede lang mga anak. Congress! Tapos yung mga bumibili, mga professor. At ang dami din yan. Ang dami naniniwala. Bakit? Dahil ang tao hindi naniniwala sa katotohanan. Pinili nila yung kasinungalingan sa katotohanan. Meron naman masasabi sa Bible, sabi nila, mangangati ang tenga nila. Ayaw nilang pakinggan ang katotohanan. Ang gusto lang nilang marinig. Bobolahin sila. Yung i-entertain sila. Kaya yung mga churches ngayon, parang entertainment eh. Tama ko ba? Yung mga churches ngayon, entertainment. Pati music entertainment. Pati yung mga effects entertainment. Kasi yung gusto ng tao. Pero pagka yung katotohanan, verse by verse sa Bible, nangangatay nga. Aalis at aalis. Isa na rin po yan sa sign of the times. Salamat tayo sa Panginoon. Diwali kong lang tayo, pero doon tayo sa katotohanan. Amen po ba? Ngayon, ganun pa rin, sasabi ko sa inyo, saliksikin din ninyo kung totoo ba sasabi ko hindi. Buksan din ninyo ang isip ninyo kung pinag-uusap ko na at tinuturo ko ba sa inyo ay naaayon sa Bible o ito ay sarili ko lang ang opinion. Verse 2, upang huwag na kayong mabuhay sa laman ng inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao kundi sa kalooban ng Diyos. Yun ang susi. Ang susi yung kalooban ng Diyos. Dito po, ilan tayo dito? Sabi ng ngayon, meron tayo siguro mga 50, 40, so 40 will. Meron tayong 40 na kalooban ng tao. Kanya-kanyang tao, kanya-kanyang gusto. Kasi sa tanas, meron siya rin gusto sa tanas. Meron gusto gawin sa tanas dito. Gusto sa tanas, sirain niya ang gawain natin. Pero meron gusto kalooban ng Diyos. Sino susunod natin? Yung mga ilang tao o ang kalooban ng Diyos? Yung tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, ilalim tayo sa kalooban ng Diyos. Hindi kalooban ko. Hindi kalooban ng Diyos. Sabi mo ba? Kaya tayo nagpapasakot sa kalooban ng Diyos. Tanggi natin. I-resist natin. Palayasin natin ang kalooban ng Satanas. Ang kalooban ng Satanas, guluhin tayo, confuse tayo, lasunin tayo, lasunin ang ating mga diwa. Pero ang gusto ng Panginoon, mapuri natin ang Diyos. Paniwalaan natin si Kristo. Mahalin natin si Kristo. Paglingkuran natin si Kristo. Sapagkat si Kristo ang ating kayamanan. Kanina pinag-usapan po natin na tayo may pamanan. Oo po yan. Babasa sa Revelation. Sabi noon, may mga crystal, may mga precious stones, yung New Jerusalem, ang ganda.
Laki, nakalawak. Parang pain yung ating mamanahin. Pero talagang manang mula ni Jesus Christ. Sabi ko yun. Ang ating pinakadakilang inheritance o yung mana ay si Jesus Christ mismo. Tanungin ko kayo, halimbawa, kaya ka ng tatay mo. Pinamanahan ka na ngayon. May enjoy mo ba yung mana niya? Yes, may enjoy mo yun. Kaso wala na ang tatay mo. Anong gusto mo? May enjoy mo na yung tatay mo, na-enjoy mo pa ang pinamana niya sila. Diba? Mas masarap yung nag-enjoy mo ang presensya ng tatay mo. At saka din ang talagang mana mo kaya tatay mo. Hindi lang yung bibigay niya sa'yo, kundi siya mismo ang gusto niya. Maraming mga Kristiyano, after blessing lang sila ng Diyos. Pero hindi na kilala ang Diyos. Baka nga nag-bless din sa taas na hindi man lalaw. Kaya mo kasi mag-iibigay sa salamin. Akala na nagpapalas lang kayo, pero hindi mo baka talaga mo ang galing sa Diyos yan, magaling kayo sa taas. Kasi sa taas, nangangako din, di ba? Sabi nga rin sa taas kay Jesus Christ mismo nakikita mo ba lahat yan? Lahat ng abot ng mananaw ng iyong mga mata, sabi kay Jesus Christ. Ibibigay ko siya lahat yan. Bakit? Sa kanya talaga, domain niya ito. Pero sabi niya, ang patarapa ka sa bayo mo. Nakakatawa rin po sa taas. Kung kayo pamamuha sa taas na gano'n. Hindi na buong nakikita ng mata mo. Bigyan ka lang niya ng 2 hektarya. Pero huwag ka nagsasamba sa Sunday. Okay, huwag ka nagsasamba, huwag ka magbabasa ng Bible. Okay, magiging karnal lang. Pinapaksama sa taas Di ba gagawin natin yan? Siguro mapipisa. Hindi kasi natin alam kung saan nanggagaling yung blessing. Kaya nga, kung may mga offer sa inyo, unahin yung lagi ng Diyos. Sapagkat siya pong pinakamahalaga. Siya ating pamana. Alam niyo si Jesus Christ namatay. Namatay si Jesus Christ. Kaya nga umiyak sila. Alam niya, umiyak, malungkot. Pero kung namatay na itong muling na buhay. Diba, isin mo, muling na buhay. Kaya hindi mo ka bawa dating panahon, makikita ko muli ang tatay ko, buhay na buhay, at hindi na siya mamamatay. Yung kasama-kasama ko dati, mamimiss ko, makikita ko siya muli. Ganun ang gagawin ng Panginoon sa atin. Ganun ang ginawa ng Diyos sa kanyang anak, si Jesus Christ, namatay muli ng buhay. At nang tayo din ay mamamatay tayo, muli ng buhay. Pero panalahin ko dahil sa lahat ng rapture, baka hindi na tayo mamatay. Magbabago lang na tayo kagad Pero makikita na natin mga kapatid natin namatay at muli mabubuhay, makakasama na natin sila. At itong maganda, wala na pamamayan. Di ba kayong kada reunion, may bawas, may kulang? Re-reunion kayo, may kulang. Wala na si tita, wala na si nanay, wala na si lola. Diba dati nagre-reunion kayo, kaya si lola, nagpapalaro kayo, si lola nagbibigay ng $100 pesos. Pero ngayon, magpapalaro sa susunod, wala na isa. Dahil may kulang sa mga pamilya, di ba? Pero sa langit po, hindi magkukulang. Sa ating reunion sa langit, kompleto Amen? Kasama natin sila. At higit sa lahat, andyan si Jesus Christ. Ang nagmahal sa atin. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin. Kaya na hindi tayo nahulog sa impyerno para sa Kanya. Kaya nga makikita pa natin muli natin mga magulang na maganda dahil sa Kanya. Dahil ginawa ng Jesus Christ sa kamatayan muli pagkabuhay, ginawa niya mabuting balita para tayo muli mabuhay din. At siya po ang ating kayamanan. Amen? Ngayon, hindi na natin nantay na langit pa. Dito pa lang, hindi natin siya nakikita, pero ang nasa sa atin sa pamilya ng Holy Spirit. Pero doon sa langit, makikita natin sa mukha. Kaya doon makikita mo lang, magulat ka ng itsura ng Panginoon Jesus. Baka magulat ka, hindi naman pala yung ini-imagine mo. Pero ang ating kayamanan ay si Jesus Christ. Amen? Yung po ang kalooban ng Diyos, ang gawin natin ang kalooban ng Diyos, ano pa yung kalooban ng Diyos? Tayo po yung mag-share ng gospel. Kasi maraming mahulog sa impyerno. Yung ginagawa mo ngayon na si Miriam, maganda yan, invite ko yung pamilya mo ito kasi isi-share natin sila kay Jesus Christ. Sapagkat kung wala Jesus Christ sa kanila, ikaw pupunta ka sa langit, sila mapupunta sa impyerno. Gusto mo po ba yun? Yung ano sa buhay na punta sa impyerno, ikaw pupunta ka sa langit. Satisfied ka na doon? Na ikaw ay pupunta sa langit, pero yung ano sa buhay sa impyerno, siyempre hindi tayo satisfied mo. Ang kalooban ng Diyos, maligtas ka lahat ng pamilya mo, maligtas. Sabi po ba? Kaya mag-share tayo ng gospel. Pero paano ka? Mag-share kung karnal ka. Babalik din naman sa iya ng mga sinishare mo.
nag-share kayo, parehas na. Di ba? Kasama kitang nagbaba. Kasama kitang nagbababae. Kasama kitang... Wala ka tayo magkakaiba eh. Di ba? Sabihin mo, sasama ako sa'yo. Kailangan din yung maglakad natin sa Espiritu. Una-una, hindi na ayaw mo nga mag-share kung nabubuhay ka sa laman eh. Tama ba? Tayo lahat, mga Kristiyan nabubuhay sa laman eh. Nung nabubuhay ko tayo sa laman, nagsishare tayo ng gospel. Hindi nga eh. Wala kang pagkakaiba eh, di ba bro? Wala pagkakaiba kung Kristiyano ka ba, hindi. Wala pagkakaiba. At ayaw mo mag-share. Kasi hindi ka lumuudyo ng Holy Spirit, lumalapang ka pa sa Holy Spirit. Lumuudyo ka pa man, at hindi ka gagamitin ng Holy Spirit kasi kakalakin. Importante na tayo maging spiritual. Amen? Yun ang kalooban ng Diyos. Lumakad tayo sa kalooban ng Diyos. Sapagkat sukat na ang nakaraang panahon, dito po, verse 3, dito muna ako. Lumabas na kasi mga turun eh. Alam natin ako yung turun, nagbala lang ngayon eh. Sapagkat sukat na, ibig sabihin, sapat na. Sapat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hentil. Alam sa mga hentil, hindi Kristo, hindi pa tayo Kristiyano. Tayo po lahat eh, gumawa na ng mga kasalanan eh. Hindi mo ba tayo nagsasawa dyan? Sabi, sapat na yan. Okay? Sapat na yan. At lumakad sa kalibugan, sa mga masasamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, at sa kasuklam-suklam sa pagsamba sa mga Diyos-Diyos. Ayaw ng Diyos talaga. Sapat na tayo kaniwala na tayo. Amen? Magkabuhay na tayo sa pagtitiis sa Espiritu. Hindi ba rin nagtitiis tayo? Iniiwasan natin ng makalaman na yan. Importante na bubuhay tayo sa Espiritu. Sabi sa pagkat na bubuhay sa Espiritu ay may buhay at kapayapaan. Ang nabubuhay sa laman ay dapat mamatay. Kung mabubuhay Kristiyano ka, ito yung pinamumuhay mo. Meron pong consequence yan sa iyong katawan. Noon, hindi mo magagamit ng Panginoon tapos magsisisiya ka. Kaya nakakalungkot kung maraming mga Kristiyano. Kristiyano sila pero emotional, hindi ayaw sa pagtitiis, kaya po dito. Amen? So mga kapatid, yun po ang ating message for today, ang ating mensahe. Tayo po yung magtatapos sa panalangin. Papanalangin po, no? Yung ating mga may sakit na mga kasama. Si Scarlett Snow G. Perez, panalangin po natin. May sakit po sa puso natin dito. Si Alicia Eunice na po, ang puso po ito. Si Brian James, puso rin. So, doon po ito yung mga kabataan niya sa Santa Rita. Panalangin po natin yung mga bata noon na naturuan sa Chloe, pamilya sa Chloe, sa Brother Jan, sa David, Manny, sa Teresa, sa Maika. Nag-mission doon Sabado, kami naman yung Wednesday. Tapos, ang gawain, dalangin po ba tayo natin kapatid niya sa sukat? Sa sukat po, meron din compound dyan eh. Sana magkaroon tayo kayo ng kahit na devotion, panalangin natin na kayo. Sharing time, bro. Na kahit na wala kami, kung kayo lang, kahit na kayo siguro mag-ikot, manalangin, magbasa ng 2 talata, manalangin, kapat na yun, di ba? So, hindi mo siguro ibitan niya si Brother Jan. Simula kayo ng, kahit na, hindi mo na regular, once a month, twice a month, para sa gawain niya sa mga kapatid. Marami po kasi kapatid niya sa spot. Sa compound. Kaya makapagpray tayo, malabanan ng kilos sa Satanas at mapalakas natin ang mga kapatid. Sige po tayo manalangin at pasalamat tayo sa Panginoon Diyos. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Tutuloy niyo sa amin ang magtiis kasama Panginoon sa amin. Patuloy po dahil magtiis. At makapuri namin kayo, gawa namin ang kalooban ninyo. Hindi ang design na alaman namin na nabuhay na kami ng napakatagal sa kasalikutan. Gusto kami ng buhay sa inyo, Panginoon, pag-gamit kami sa inyo. Dahil marami pong Panginoon mga kaluluwa na mga hulog sa impyerno,
at hindi kami pwedeng malagip sapagkat hindi kami qualified, hindi kami equipped, hindi kami ready. Mentally, hindi kami ready sa paglilingkod, pagtiis para sa inyo. Sisisi po kami, Panginoon Diyos, sa aming kasalanan at kinikilala namin ang aming pagiging karnal, pagiging makasalubuhan. Panginoon, dalangin ko po si Scarlett Snow G. Perez, Alicia Eunice Gamboa, Brian James Gamboa, may mga tato ito yung mga sakit sa puso, papagamot, Panginoon Diyos, mga bata ko sila, may problema na kada sa puso nila, Panginoon, magaling niyo po sila, mabagalin niyo po sila. Dalangin ko, Panginoon Diyos, na alam mo, ang magulang ay makilala si Jesus Christ. Ang Gamboa family sa Santa Rita, ang mga ibang pamilya pa sa Santa Rita. Nagbukas ang gawain noon sa pamilya ni Anita, Martin na Ato, Sister Flor, Sister Dani, Jose. Ngayon, dalangin ko yung magtuloy-tuloy ito, palakas niyo po ang evangelism noon, pangangaral ng mabuting balita, pagtuturo sa mga bata, gospel share, para mga ligtas sa mga tao, makakilala kay Jesus Christ. Ngayon, salamat po. Biglaan po namin, nagpapasalamat namin po ang Diyos sa naming mga kapatid ngayon, mga bisita, mga first-timers, second-timers. Wala niyo po sila. Pakilala niyo po lalo sa kanila ang inyong anak na si Jesus Christ. Ang plano niyo sa kanila. At kaming lahat po ng Diyos sa aming espiritu ay makilala namin ang purpose niyo sa aming buhay. Wala niyo po iglesia ito, dinidinay namin, nire-reject namin ang mga gawain ni Satanas. Ang mga paninira ni Satanas ng iglesia ito, Panginoon, sa inyo po namin pinagkakatiwala. Kayo po, Panginoon, ang bahala. Kayo, Panginoon Diyos, ang lumipensa sa iglesia ito, na ito yung iglesia. Panginoon, salamat po sa kapatid na Manny, bigyan po silang kausaya, wisdom sa kanyang pagtuturo, pangangaral sa masantol. Ang gawain sa Women's Summit, November 30, wala niyo po ito, Panginoon Diyos, mga kapatid na babae na po yan dito, ay makapag-ready, financial, emotional, physical, spiritual, para maka-attend at ma-refresh spiritually at maka-fellowship ang mga kapatid. Wala niyo po sila, Panginoon Diyos. At dalangin ko yung Panginoon na wala niyo ang aming pag-uwi ngayon at pinagpasalamatan ang Panginoon na namin merienda kakain ngayon na ito yung kalakasan sa aming physical na katawan. Panginoon, lahat ng papuri, pasasalamat, marunungan, nagmumula sa inyo, ay aming pinagpapasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Praise God. Maraming salamat po. Wala na naman tayong closing song. Wala na. Mga yun. Okay. Thank you po. Hanggang doon lang tayo. Nagtatapos. God bless po sa inyo lahat. Meron po tayong merienda. Huwag po kayo maalis. Pwede po tayo magkwentuhan muna dyan. Mag-banding-banding tayo. God bless po.